Ang kwentong ito ay karanasan ng aking ama na itago na lang natin sa pangalang Tatay Nick. Bale, ako nga pala si Ian at ito ang kwento ng tatay ko. Taong 1990 sa probinsya ng Iloilo. Na mga panahong ito ay isang estudyante pa lamang si tatay. Binata pa siya nito at nasa kolehiyo na. Kaya naman nag-aaral siyang mabuti. Ngunit nagbago ang lahat nang magkaroon siya ng barkada na madalas gumigimik. Kaya dito na rin bumaba ang kanyang grado. Pero sa kabila nito ay pasado pa rin naman siya. Pero talagang nawili na siya sa pagbabarkada at hindi na niya ito naiwasan pa. Kapag uwian na, hindi agad umuwi si tatay. Palagi siyang nasa gimikan o di kaya ay nakikipiesta sa ibang lugar. Kaya naman kung saan-saan na rin siya napupunta. Hanggang sa isang araw nga, napagpasyahan nilang magbabarkada na magtungo sa kaarawan ng isang kakilala. Bagong kaibigan nila ito na itago na lang natin sa pangalang Juna. At dahil magandang babae ito ay talagang pinag-aagawan ng mga kaibigan ni tatay. Pasimple sila sa pagdiskarte. Pero unang pagtapak pa lang ni tatay sa tahanan nito, Sir Casper, meron na siyang napapansing kakaiba. Parang bumibigat ang kanyang pakiramdam at nauuwi sa di malamang dahilan ang pagkabahala. Kumbaga, parang ayaw na niyang magtagal roon. Pero hindi naman po pwedeng hindi siya sasabay sa pag-uwi ng barkada. Tiyak na sasabihan siya ng mga itong KJ. Lalo't pat ilang oras rin silang nagtatagal sa tahanan nila Jonah. Dahil dito, hinihintay na lamang niya ang oras na iyon kahit na naiinip na siya. Ang kasama ni Jonah sa tahanan ay ang lolo nito. Pumanaw na raw kasi ang mga magulang nito at wala pang kapatid ang dalaga. Hindi man sa pagiging mapangusga pero ayon kay tatay, masyado raw nakakatakot ang itsura ng matanda. Para raw itong maligno. Kuba at malalaki ang mga mata. Kaya naman asiwang-asiwa si tatay kapag tumititig ito sa kanya. Pagkaramdam niya kasi para siyang lalamunin ng buhay nito. Nagtataka nga si tatay kung bakit hindi natatakot ang mga kasama niya. Palagay niya, siya lang siguro ang may mapanghusgang pag-iisip. At dahil hindi naman kagustuhan ni tatay na maparoon sila sa tahanan nila Jonah, ay tahimik lamang siya sa buong magdamag. Mamaya pa, nakaramdam si tatay ng pagtawag ng kalikasan. Kaya nagpaalam siya kay Jonah kung saan matatagpuan ang CR at makikigamit umano siya. Kagad naman itong itinuro ng dalaga. Kaya naman nagtungo na siya roon at doon ay umihi. Pagkatapos siyang umihi ay meron siyang napansin na nagpataas sa kanyang mga balahibo. Paano ba naman? Sa butas ng kisame ng CR. Merong dugo roon na papatak pa lamang. Di ba yung ilang mga CR merong butas sa kisame? Hindi ko alam kung ano ang main purpose noon. Pero pampasingaw raw. Dahil dito, nanginginig si tatay na lumabas ng CR. Nagdahilan na lamang siya sa mga barkada ng kung ano-ano. Kaya naman sa bandang huli ay pinayagan naman siya ng mga ito. Sinabi niya kasi na sumama ang pakiramdam niya at kailangan niyang uminom ng alak. Gamot pala. Pero nangako naman siya sa sarili na hindi na babalik roon.
Bahala na kung magtampo man ang mga ito sa kanya. Pero bago siya umalis sa roon, Sir Casper, tinignan siya ng masama ng lolo ni Jonah. Para bang nagsasabi daw ito na huwag sabihin kahit kanino man ang nakita niya. Dahil roon ay agad na siyang tumakbo palayo dahil takot na talaga siya. Ayaw niyang malapitan siya ng matandang lalaki. Kinagabihan, dito nag-umpisa ang kababalaghang nararanasan ni tatay. Paano ba naman kasi? May naririnig na siyang kakaibang kaluskos. Dati-rati naman ay wala iyon. Kaya naman talagang nagtataka siya kung ano iyon. Dahil dito, bumangon siya sa kinahigaan at lumabas ng tahanan upang tignan ito. Nagulat siya nang makitang mayroong malaking ahas na nakalambitin sa sanga ng puno. Unang beses pa lang niyang nakakita ng ganoon, kaya talagang nagulat siya. Kitang-kita niya rin na nanlilisik ang mga mata nito. Hindi niya nga alam kung papaano nangyari iyon. Hindi ba yung mga ahas, hindi naman dapat ganon? Malakas ang kutob niya na hindi normal na hayop ito. Kaya naman pumasok na siya. At baka kung ano pang mangyari sa kanya sa labasan. Nang dahil roon ay hindi siya makatulog ng maayos. Kinabukasan, binanggit niya ito sa kanyang mga magulang. Abay, baka aswang iyon. Ikaw naman kasi. Kung bakit ba kasi naging galang bata ka na? Siguro, baka may nagka-interes sa iyo na aswang at ikaw ay sinundan. Wika sa kanya ni Lola Rosila. Abay, saan ka naman ba kasi nagpupunta, anak? Tanong naman ni Lolo Tonyo. Namamasyal lang po, Nay, Tay. Kasama ko naman po ang mga kaibigan ko. Huwag kayong mag-alala. Huwag mag-alala. Baka naman nagpupunta ka sa lugar na maraming aswang. Doon sa kabilang baryo. Abay, delikado roon. Muling pahayag ni Lolo Tonyo. Totoo bang mayroong aswang doon, Tay? Tanong niya rito. Abay, oo. Sa katunayan, muntik na nga kaming mabiktima ng nanay mo nang minsan kaming mapagawi roon. Maya-maya pa ay nagkwento si Lolo Tonyo ng iba pang detalye tungkol roon. Ayon sa kanya, noong mapadpad sila sa lugar na iyon, ay merong humarang na malaking ahas daw. Pero hindi kayo maniniwala sa babanggitin ko dahil unti-unti raw itong naging isang tao. Kaya naman, dali-dali silang tumakbo ng mga oras na iyon. At mula noon ay hindi na napapagawi ang mag-asawa sa lugar na iyon. Dahil sa talagang na-trauma na sila, nais na lamang nilang kalimutan ang mga nangyari. Ngunit nang mabanggit ulit ni tatay ang tungkol sa kakaibang ahas, naalala naman ulit nila. Dahil roon ay muli siyang pinaalalahanan ng mga magulang na huwag nang magpakalayo-layo upang hindi mapahamak. Sumunod naman siya sa sinabi ng mga ito at nangako na hindi na uulitin iyon. Dahil dito, naging payapa na ang kalooban ng mga magulang ni tatay. Naglagay na lamang sila ng pangontra sa tahanan upang hindi na malapitan pa ng aswang si tatay. Binigyan na rin siya ng habak na dating iniingatan ni Lola para naman maging malayo na siya sa ganitong uri ng nilalang. Naging epektibo naman iyon sa kanya, Sir Casper. Dahil dito, may mga araw na nagiging kampante na siya. May mga pagkakataon na hinuhubad na niya ang habak at doon siya nagkamali. Dahil muling nagparamdam sa kanya ang nasabing aswang. Hindi niya akalaan na kahit sa daan ay maiengkwentro niya ito.
habang siya ay naglalakad pa uwi ng kanilang tahanan. Hindi kasi siya sumama sa mga kabarkada sa pagpunta sa tahanan nila Jonah nang biglang meron siyang naririnig na pumapaswet sa kanya. Kaya naman nilingon niya ang buong paligid, ngunit wala naman siyang nakikita. Kaya ang nangyari, nagpatuloy si tatay sa kanyang paglalakad. Hindi kalaunan ay biglang merong humarang sa kanya na isang ahas. Hindi siya maaaring magkamali dahil yung ahas na iyon ay yung nakita niya noong nakaraang gabi. Hindi nagtagal, unti-unti itong nagbabago ng korte. Nagkaroon ito ng mga baraso at binti hanggang sa tuluyang mag-anyong tao. Nanlaki ang mga mata niya, Sir Casper. Namukhaan niya yung tao na ito. Walang iba kundi ang lolo ni Jonah. Dito na napapaniwala si tatay na hindi lamang pusa, kambing, ibon o baboy ang kayang kopyahin ng mga ganitong uri, kundi kaya rin nila na maging ahas. Pero may ahas pa na mas nakakatakot. Yung kaibigan mong kunwari masaya sa nagiging tagumpay mo. Titig na titig sa kanyang matanda at maya-maya'y nagwika ito ng, Ano? Nagsumbong ka na ba sa mga taga rito na kami ang aswang? Kahit na sobrang natatakot ay pinilit niyang sumagot. Hindi po, Manong. Wala po akong binabanggit. Mautal-utal na paliwanag ni Tatay Nick. Mabuti naman. Ngayon ay ligtas ka na sa mga kamay namin. Hindi ka na namin guguluhin pa. Pero sa isang kondisyon. Ano pong kondisyon iyon, Manong? Ang ipaubaya ang iyong mga kaibigan sa amin. At huwag na huwag mong ipagsasabi sa kanila na kami ay mga aswang. Sapagkat sila ay sapat na sa aming pagkatakam sa sariwang laman. Seryosong pahayag ng matanda. Nagulantang naman roon si Tatay Nick. Ibig lang sabihin nito ay bibiktimahin ang kanyang mga kaibigan. Sasamantalahin ng mga ito na hindi pa nila alam ang kanilang lihim. Kaya ito ang naging problema ni tatay ng mga oras na iyon. Gusto man niyang tulungan ang mga kaibigan. Pero mahirap naman kung ipagtatapat niya na ganoon nga sila Jonah. Hindi maniniwala ang mga kabarkada. Lalo't pat kilala nila ang dalaga na napakaganda at napakabait na kulang na lang ay hindi na makabasag pinggan. Mala Maria Clara ito sa harap ng maraming tao. Ngunit sa harapan ng mga bibiktimahin ay mala Maria Usawa pala, Maria Lapu pala yun. Ganda sana kung si Maria Usawa, no? Aswangin ka. Kaya nag-iisip ng paraan si tatay kung ano ang gagawin. Hanggang sa maya-maya ay pinutol ng matanda ang kanyang pagmumuni-muni. O ano? Tinatanggap mo ba ang kondisyon ko? Napakadali lang nun at maliligtas ka sa kamay namin. Pero ang kapalit ay buhay ng iyong mga kaibigan. Napatay na patay sa apo kong si Jonah. Paano naman po kung sasabihin ko sa kanila na ganun kayo? Ano ang gagawin ninyo sa akin? Matal-utal na tanong ni tatay. Alam mo na dapat kung ano ang gagawin ko sa iyo. Hindi pa patayin kita. Idadamay ko na rin ang iyong pamilya. Kaya ano ang mas pipiliin mo? Ang buhay ng iyong mga kaibigan o yung buhay ng pamilya mo? Ano? Tinatanggap mo ba ang kondisyon ko? Kahit na nagdadalawang isipan ng oras na yon si tatay, pumayag siya na yung mga kaibigan lamang
ang bibiktimahin. Pero syempre, hindi naman niya ipapahamak ang kaibigan na basta na lang ng ganon. Kinakailangan niya pa rin na mag-isip ng paraan upang mailigtas ang mga ito. Hanggang sa makauwi na lamang siya sa bahay ay iyon pa rin ang iniisip niya. Dahil dito ay hindi niya naiwasan na ipagtapat sa kanyang mga magulang. Dapat na tayong maghanap ng mahusay na albularyo na makakatulong sa mga kaibigan mo, Nick. Iyon ay sa loob lamang ng madaling panahon. Hindi natin alam kung hanggang kailan maghahanap ng tiyempo ang mga nilalang na iyon. Reaksyon ni Lolo Tonyo matapos itong mapakinggan. Mabuti pa nga, iyon ang gawin natin, Tay. Ako naman kasi ang makokonsyensya kung may mangyari man sa kanila. Hindi yun kakayanin ng konsyensya ko. Dahil parang ako na rin ang pumatay sa kanila kapag nangyari iyon. Maluwaluhan niya ang pahayag. Talagang iniisip niya ang kapakanan ng mga kaibigan. Huwag ka nang umiyak dyan, anak. Abay, parang hindi ka naman lalaki. Hindi hahayaan ng tatay mo na mangyari iyon. Pahayag ni Lola Rosela. Ano ba ang magagawa ni tatay? Samantalang aswang ang mga kalaban. Matapos siyang sabihin iyon ay nagkatinginan ang mag-asawa hanggang sa magsalita si Lolo Tonyo. Oo, wala nga anak. Kaya ngang mabuti nating gawin ay maghanap ng mahusay na albularyo. Iyon lang ang nakikita kong paraan para masagip ang buhay ng iyong mga kaibigan. Sir Casper, matapos itong sabihin ni Lolo, sa di malamang dahilan ay parang nababasa ni tatay ang mga pahiwatig na nakikita sa kanyang ama. Para bang meron itong inililihim na talaga namang nakakaintriga. Nang hapon ngang iyon, matapos nilang magmerienda, dito na kumilos ang mag-ama. Naglakad sila at nagbabahay-bahay upang maghanap ng mahusay na albularyo. Siya nga pala, ng mga sandaling iyon ay suot-suot na ni tatay ang habak. Natatakot na kasi siya na baka magpakita muli ang aswang. Samantala, isang oras na rin silang naglilibot, ngunit sa kasamaang palad ay wala pa rin sa kanila na nakapagturo kung saan ang mahusay na albularyo. Hanggang sa bandang huli, may nakapagsabi sa kanila na dumaan raw sila sa talahiban dahil mayroon raw matatagpuan ng isang kubo sa dulo niyon. Kaya naman, syempre, tinungo nila ang lugar. Nang ilang minuto na silang naglalakad ay dito nila napagtanto na malayo pala ang kanilang tatahagin. Tapos, pasukal na rin ang pasukal at bukod pa roon ay magdatapit hapon na. Kitang-kita na nila sa gawing kanan na nagkukulay dugo o orange na ang kalangitan. Isang senyales na papalubog na ang araw. Naririnig na rin nila sa kalupuan ang paghuni ng mga kuliglig. Siya nga pala, sa bandang kanan nila ay medyo abot-tanaw ang dagat. Pero napakalayo nito. Sir Casper, sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, ay nakakaramdam pa rin sila ng payapa. Pero nagbago ang lahat ng unti-unti ng dumidilim at ganap ng naglaho ang araw. Dito na sila nakaramdam ng pagkabigat ng pakiramdam. Nakakarinig na rin sila ng mga hindi inaasahang tunog. Basta, parang may tumatawa ng mahina at may bumubulong rin sa loob ng mga damuhan. Mabuti na lamang ay may dala-dala sila noong nag-iisang itak. Hinasa pa nila ito bago sila umalis. Ano po kaya iyon, Tay? Parang sinusundan tayo ng mga misteryong boses na iyon eh. Tanong ng aking ama. Malakas ang kutob ko, anak. Na baka iyon nga iyon. Dapat tayong maging alisto.
Seryosong wika ni Lolo Tonyo habang hawak ng mariin ang itak. Hanggang sa isang saglit lamang, tila may naramdaman sila na dumaan na hangin sa kanilang harapan. Hanggang sa nagulantang na lamang sila nang masilayan na pareho silang nagtamo ng kalmot sa kanilang mga katawan. Doon na lamang nila naramdaman ang hapdi nito. Aswang nga talagang naririnig nila mga kakaibang tunog. Labis namang nabahala si tatay. Ang sabi niya sa ama, sa sobrang bilis nito ay malabon na nila itong mataga. Baka sila pa ang mamatay sa pagkakataon na iyon. Umiiyak na rin si tatay ng mga oras na iyon. Talagang nababahala sa kanilang kaligtasan. Hanggang sa magsalita si Lolo Tonyo. Ano ka ba naman anak? Lalaki ka ba talaga? Para kang babae kung umiyak eh. Tana, dahil ako ang bahala sa dalawang aswang na yan. Natigilan naman si tatay. Sa bilis ba naman kasi ng mga elemento? Nagtataka siya sa tatay niya kung paano nalaman na dalawa ang nilalang. Hanggang sa maya-maya pa, napansin niyang merong dinukot sa bulsa si Lolo. Isa itong kwintas at sabay suot sa kanyang leeg. Maya-maya pa, napansin niya na unti-unting umaalsa ang mga muscle ni Lolo. Parang nagkakaroon ito ng karagdagang lakas. Hanggang sa maya-maya pa, meron ulit na dumaan ni Nilalang sa kanilang harapan. At gaya ng dati, kasing bilis ito ng hangin. Pero naging madali na ito para kay Lolo na masilayan ang dalawang elemento. Dinakot lamang ng dalawang kamay ang mga ito hanggang sa dito na nakita ni tatay ang nakakatakot na itsura ng dalawang iyon. Isang lalaki pala ito at isang babae dahil sa nakita niya na may bayag at may perlas. Hubot-hubad kasi ang mga ito at mukha pang impakto. Ang lubos naman na ikinagbigla at ikinamangha ni tatay. Nahuli niya ang mga nilalang sa pamamagitan lamang ng pagsakal sa mga ito. Sino kayo? At bakit nyo kami ginagambala? Ano ang kailangan ninyo sa amin? Sa halip na magsalita ay nagpumiglas ang mga ito hanggang sa makalmot si tatay. Iyon ang naging dahilan ng pag-iskapon ng mga nilalang. Hindi nagtagal, nilosob si Lolo ng dalawa matapos na makawala. Ang isa ay sumampa sa kanyang likuran at ang isa ay ito naman ang sumasakal sa kanya. Nakita naman ni tatay na mukhang kailangan ng ama ng tulong. Kaya ang nangyari, sinubukan niyang tagain ang sumasakal sa ama. Pero namilog ang kanyang mga mata, Sir Caspar. Halos kasing tigas pala ng bato ang katawan nito. Huwag mo nang tangkain pa anak, hindi yan tatalob sa kanila. Sigaw ni Lolo Tonyo. Hanggang sa hawakan niya ang braso ng nakasampa sa kanya at ito ay kanyang binalibak at tinarakan ng itak sa dibdib. Kitang-kita ni tatay na nahihirapan si Lolo na ibaon ang patalim. Kung di lamang umusal ng panalangin ay hindi sana babaon ang patalim. Pero sa kabutihang palad ay napatay niya rin ito. Lumusob naman kay Lolo ang isa pa. Nakuha pa siya nitong makalmot sa braso. Mabuti na lamang ay naitarak na niya rin ang itak sa dibdib nito. Umusal pa ng dasal si Lolo hanggang sa tuluyang mabaon ang patalim sa dibdib nito. Iyon ang dahilan ng pagkamatay ng dalawang elemento. Nang mamatay ang dalawang ito, dito na unti-unting nagbabago ang itsura nito. Mula sa pagiging impakto at impakta, ay naging itsurang tao na ito, Sir Caspar. Namilog ang mga mata ni tatay nang makilala ang dalawang iyon. Walang iba, kundi si Juna at ang lolo nitong kuba.
Inihayag naman ni tatay sa ama na ito ang mga tinutukoy niya. Nakahinga naman ng maluwag si lolo dahil hindi na nila kailangan pang pahirapan ng sarili. Napatay na ito ni Lolo Tonyo. Hanggang sa nagulat sila Sir Casper nang biglang may magsalita sa kanilang harapan. Nakita ko ang kakayahan mo, Dong. Taglay mo pala ang mutya ng ngipin ng tigre. Alam mo bang sa Pilipinas ay walang ganyan? Sa Indonesia lamang. Abay, saan mo iyan nakuha? Tanong ng misteryong matandang lalaki. Bago ko kayo sagutin, sino kayo? Magpakilala ho muna kayo. Si Lolo Tonyo ang nagsalita. Ako ang albularyo sa lugar na ito. Ang pangalan ko ay Florencio. Noong nasa kubo pa lang ako ay naramdaman ko na ang presensya ninyong dalawa. Pati na rin ang mga aswang. Kaya pinuntahan ko kayo dito. Hanggang sa mabugaran ko nga na may labanan na nagaganap sa pagitan ninyo. Nakita ko naman na hindi ka dihado, Dong. Kaya hindi na ako nangialam pa. Dahil alam ko na kaya mo naman. Nakangiti nitong wika kay Lolo. Kung ganoon, kayo palang hinahanap ko na albularyo na tutulong sana dapat sa amin. Iingi sana ako sa inyo ng pulbos para palitawin ang itsura ng mga aswang na ito. Para maniwala ang mga kaibigan ng anak ko na aswang si Jonah. Para iwasan na nila ito. Gagawin ko na lang sanang pangalawang pagpipilian ng pagpatay sa kanila. Pero sila na ho mismo ang lumusob eh. Nangangamba nga ako na baka may nangyari ng masama sa mga kaibigan ng anak ko. Siya nga pala, yung anting-anting na ito ay bigay pa sa akin ng katrabaho ko na Indonesian. Noong magtrabaho ako sa bansang iyon. Antingero kasi siya. Noong makauwi na ako sa Pilipinas, noon ko lang natuklasan ang taglay nitong kapangyarihan. Napangiti naman ang albularyo habang nagsasabing, Nakakatuwa naman na meron kang ganyang anting-anting. Kaya ka nagtataglay ng bangis, liksi at lakas ng isang Sumatrang tigre. Ang hiling ko lang ay gamitin mo iyan sa kabutihan. At sa pagtanda mo ay ipamana mo iyan sa anak mo. Bueno, hindi nyo na kailangan ng tulong ko sapagkat napatay mo na, Tonyo, ang mga aswang. Kaya ang gawin nyo na lang ay pumunta sa tahanan ng maglolong iyan upang pakawalan ang mga bihag. Ako nang bahala sa mga katawan nito. Susunugin ko na lang ang mga ito. Nagtaka naman silang dalawa at iniisip kung papaano nalaman ni Mang Florencio na nakakulong ang mga barkada ni tatay. Tila nahuhulaan ito ang tunay na nangyari sa mga ito sa oras na iyon. Magalang naman na nagpaalam ang mag-ama sa matanda at nagtungo na nga sa tahanan. Nang makapasok na sila roon, nasilayan nila na nakakulong ang mga binata sa iisang malaking hawla. At dahil wala silang susi nito ay winasak na lamang nila ang kandado. Nang makalabas ang apat na lalaki ay napaiyak sila sa tuwa. Nila, ang buong akala nila ay mamamatay na sila. Ang sabi ng apat, natuklasan na rin nila na aswang ang maglolo. Naging nakakatakot na nilalang kasi ang mga ito noong pumatak na ang gabi. Sinabi naman ni tatay na napatay na ng ama ang aswang. Nangangako naman ang apat na sila lamang ang makakaalam sa sekretong iyon. Mula noon ay hindi na nakikipagkaibigan sa mga hindi pa ganap na kakilala ang mga kabarkada ni tatay sa takot na mangyari ulit iyon. Kung saan ay isi-set up pala sila at gagawing pagkain. Mula noon ay wala nang naghahasik ng takot sa baryo. At nang tumanda na si Lolo,
Kay tatay niya ipinamana ang mutya ng pangil ng tigre. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. At lubos na nagpapasalamat. Iyan po ng Iloilo. Nakatira sa liblib na lugar ang magkapatid na Abet at Obet. Mahaba-habang lakaran ang tinatahak nila pauwi kapag nagkakaroon sila ng pagkakataon na maglako. May talento kasi ang magkapatid. Pareho silang marunong maggupit ng buhok. Kaya kapag walang laot ang pamilya nila, sinusubukan nilang maglakad-lakad sa mga kalapit baryo para mag-alok kung may magpapagupit. Pagpapalaot ang pangunahing kabuhayan sa lugar. Paminsanan nagpapahinga sila at minsan naman kasama sila ng nanay at tatay nila sa paglalaot. Kuya, tagal-tagal na nang huli kong silipin si Aling Tekla. Baka pwede ko naman siyang puntahan ngayon. May tira pa akong tinapay. Ibibigay ko lang sa kanya, sabi ni Obet. Nilabas niya mula sa bulsa ang tinapay. Pinakita niya iyon sa kapatid. Nako, ikaw talaga. Kahit ilang beses nang sinabi ng mga kapitbahay natin na aswang ang matandang yon, ayaw mo pang tigilan ng pagpunta sa kanya. Tinawanan lang ni Obet ang kuya niya. Sa tuwing ipapaalam niya kasi rito ang balak na papunta kay Aling Tekla, yun at yun din ang sinasabi nito. Pinaniniwalaan na aswang ang matandang babae. May kakayahan din kasi ito na makagamot ng mga nabarang. Hindi maunawaan ni Obet kung bakit ang katulad ni Aling Tekla, na libre naman kung tumulong sa kapwa, ay binansagan na aswang. Mula maliit pa siya ang matanda na ang tinatawag kapag may nauusog. Nakakahilot at nagtatawas din ito. Sa pagdaan nga lang ng araw, ang matandang babae ay naging itsurang aswang dahil na rin sa kakulangan ng pangangalaga sa katawan. Katulad nila, gasera lang ang tanglaw ni Aling Tekla sa kubo nito. Hirap na din makahanap ng mapagkukunan ng tubig. Ganon kahirap ang kanilang lugar. Kaya hindi rin masisisi na mapagkamala na aswang ito. Sa edad na 13 ni Obet, ngayon niya lang napagtanto na ang pagiging aswang ay tila binabase lang ng tao sa itsura. Wala namang patunay na aswang siya, kuya. Grabe lang ang mga tao kung manghusga, sagot pa ni Obet. Ano ka ba? Nakita nga siya ng grupo nila Timyong. Kinakain niya yung buhay na manok. Pakikipagdebate ni Abet. Yung manok na yun, hindi naman natin alam kung siya ang pumatay. Sa sobrang hirap ng buhay rito sa lugar natin, natural lang siguro na kainin ni Aling Tekla yung manok kapag nakita niyang patay naman na. Katwiran pa ni Obet. Ang kanya lang naman, sa tuwing tumutulong ang matanda na tinagurian na aswang sa lugar nila, hindi naman binabayaran ng mga kapitbahay nila. Kinukuripot pa ang bigay na gulay at prutas. Sa baryo kasi na kinaroroonan ni Obet, ang manok na patay o namatay sa sabong ay inululuto na lang nila. Siguro gutom na si Aling Tekla kaya kinainan nito ayon, na siyang nakita naman ng mga kaidara nila. Tsaka aswang man o hindi, malaki ang naitulong ni Aling Tekla kay Obet nung hindi siya makahinga dahil sa hipon. Kaya malapit ang loob niya sa matanda. Hindi rin niya nakikitaan ng katwiran na paanong magiging aswang ang isang tao na handang tumulong ng walang kapalit. Sa huli, napapayag din naman niya si Abet. Sinamahan pa nga siya na magtungo sa bahay ni Aling Tekla. Ngayon lang nito ginawa yon.
Hala, mukhang wala si Aling Tekla. Agad na puna ni Obet. Malayo pa lang kasi sila sa kubo ng matandang babae. Namataan na niyang nakasara iyon. Kuya, may masama yatang nangyari sa kanya. Taranta niyang sabi sa kanyang kapatid. Nako, mukhang patay na siya. Bulalas naman ni Abet. Medyo nakalapit na ang magkapatid sa kubo at doon nga, ang sumunod nilang nakita ay mga uod. Matataba at nakakadiring mga uod. Lumalabas ang mga iyon sa pinto ng kubo ni Aling Tekla. Ngayon lang sila nakakita ng ganong klase ng uod. Parang iyon na yata ang tinutukoy ng lahat na uod ng patay na nakabaon sa ilalim ng lupa. Busit, uod to ah. Ang tataba. Manghang bulalas ni Abet. Tumalong ko pa ito para mapagmasdang mabuti ang mga uod. Bago nito yon tinapakan. Kinabahan na nagmadali sa pagsilip at pagkatok sa loob ng bahay si Obet. Tinawag niya ng tinawag ang pangalan ng matandang babae. Pero hindi ito sumasagot. Mukhang dedo na nga yata. Nasilip nila na nakalaylay ang liig ng matanda. Dilat pa nga. Ang isang palad ay nakasapo sa dibdib. Itsurang patay na nga. Mabilis na tumawag ng saklolo si Abet. Si Obet naman ay gumawa ng paraan para makapasok sa loob ng bahay. Nagbabagsakali siya na baka buhay pa si Aling Tekla. Ngunit wala na. Patay na talaga ang matandang binansagan na aswang sa baryo nila. Ang mas nakakapanindig ng mga balahibo, ang pagkarami-raming uod na lumalabas sa bibig, mata, ilong at tenga nito. Hindi na magtataka si Obet kung bukas makalawa. Pandirihan ng tao na lapitan ng bangkay. Kahit mukhang libreng sugal din naman ang mga kapitbahay nila. Ang laki ng mga uod ni Tekla. Bakit pa naisipan ni Kapitan na iburol pa yan? Nakita ko nga rin, Mari. Lumalabas sa ilong at tenga. Itim na itim pa ang mga uod. Hindi pa man naiilibing. Panay uod na. Aswang nga kasi. Ganawa ng mga aswang. Kapag namamatay ng walang napagsalina ng batong itim, nagiging uod daw iyon. Ay ganun ba yun? Nako, sinekreto naman ng magkapatid na nakakita sa bangkay kung may lumabas na itim na bato. Nako, sinekreto naman ng magkapatid na nakakita sa bangkay kung may lumabas na bato kay Aling Tekla. Bakit sinekreto? Nako, delikado. Minsan daw yung batong itim, kusang naglilipat sa taong nababagay na mapagsalinan. Hindi pa naman sigurado kung aswang na mabuti o masama si Tekla. Wala mang patunay na kumain siya ng tao. Naiilan pa rin na namatay na tao na winakwak ng tila aswang ang may gawa. Narinig ni Obet na pinag-uusapan ng mga tsismosan nilang kapitbahay ang bangkay ni Aling Tekla. Napailing siya. Wala talagang ginawa ang mga tao sa lugar kundi ang magtsismisan. Kahit patay na, hindi pinapaligtas. Sa mismong lamay pa ng patay nagumpukan at nagtsismisan. Mga tao nga naman na walang magawa sa buhay. Buhay na lang ng iba ang pinagpepiyastahan. Nandidiri pa sila sa uod na lumalabas sa bangkay ni Aling Tekla. Ngunit sa mga nanunula sa bibig nila ay hindi. Malungkot niyang sinilip ang ataol ni Aling Tekla sa tulong ni Kapitan. Nabigyan ito ng maayos na burol at ataol. Hindi kaagad nilibing dahil nagbabagsakali si Kapitan na baka may kamag-anak na dumating. Kahit wala namang nakakita pa kung may dumadalaw sa matanda noong buhay pa ito. Ayon sa kwento, mag-isa na lang talaga si Aling Tekla nang makilala ng halos lahat ng tao ron. Walang asawa, walang anak.
Pinagbintangan pa na aswang habang nabubuhay. Ang saklap ng naging buhay nito. Bumuntong hininga naman na napatitig si Obet sa mga matatabang uod na naglalabas-masok sa ilong at tenga ng matanda. Sadyang ang matataba at aktibo ang mga iyon. Hindi niya alam kung dapat bang lumabas yon sa katawan ng tao kapag namatay na ito. O baka tama lang ang sinabi ni Kapitan na baka dahil sa mga kinain ni Aling Tekla na buhay na manok. O baka may karni pa nga. Kaya ganoon ang nangyari rito nang mawala ng buhay. Kapag nahuhulog ang uod at nakakaalpas sa labas ng ataol, tinatapakan lang ng mga nakakakita. Uod pa rin naman iyon. Madaling tapakan para mapatay. Kung tunay kayong aswang, aswangin niyo ho ang mga taong walang ginawa, kundi ang alipustahin kayo. Bulong ni Obet sa bangkay ng matandang babae. Sa ikatlong araw ng borol ni Aling Tekla, medyo umaalingasa na rin ang masangsang na amoy. Kaya nagpasya si Kapitan na takpan na lang ang bangkay. Sa lamay naman, nagbayad si Kap ng tanod na maaaring tumao. Bukod sa hinihintay ng lahat kung may kamag-anak pa ba si Aling Tekla, may sabi-sabi rin kasi sa lugar na may aswang daw na kumukuha ng bangkay. Inaabangan din ng mga tsismosa sa lugar kung susundiin daw ng aswang ang bangkay ni Aling Tekla. Muling napailing na lang ang binatilyo. Hindi niya maarok kung saan nagmumula ang malilikot na imahinasyon ng mga taga roon. Samantalang nakapag-ambag naman ang namatay na matanda sa buhay nila nung nabubuhay pa ito. Grabe, sobrang baho na ni Aling Tekla, Kapitan. Hindi pa ba natin ililibing ito? Oo nga, baka magkasakit pa tayo sa alingasaw ng amoy. Kakaiba ang bantot ng bangkay ni Tekla. Hindi naman ito ang unang beses na may binurol sa atin pero si Tekla lang ang mabaho. Oo nga, Kap. Ilibing na yan. Wala namang kamag-anak na pumunta. Muli nang sumilip si Obet sa lamay. Para kunwari manood ng sugal. Dinig niyang sabi ng mga kapitbahay sa kapitan ng baryo. Mabait ang kapitan. Katunayan, ito pa ang nagpapakain sa lamay. Pero wala namang kumukuha ng pagkain o kahit kape. Kasi nga masangsang ang amoy ni Aling Tekla. Si Obet din naman, napapagilitan din siya ng nanay at tatay niya sa kakatambay roon. Pero sinasabi na lang niya na inilayaw naman ang mesa para sa sugal. Sige, bukas din. Ilibing na natin si Aling Tekla. Anunsyo ni Kapitan. Naging mapayapa naman hanggang sa araw na ng libing ng matandang babae. Kakaunti lang ang nakapaglibing dito dahil nakakasulasok na talaga ang amoy. Pagkatapos ay bumuhos pa ang malakas na ulan. Lalong sumangsang ang mabahong amoy nang mabasa ang nooy gawa sa manipis na tabla na ataol. Pero masaya si Obet na ang buong pamilya niya ay taos-puso naman na nakikiramay sa matandang babae. Abandonado na si Aling Tekla. Nakakalungkot naman kung pati sa huling hininga nito ay walang makikiramay. Bago umuwi, sinaglit pa ni Obet ang kubo ng namatay na babae. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at pumaraon siya. Pero namalayan na lang niyang dinadala siya ng mga paarawan. Libre namang pumunta doon. Hindi naman nagbawal si Kapitan. Siguro gusto lang niyang makita ang tinapay na sana ay ibibigay niya sa matandang aswang kung bansagan sa kanilang lugar bago nila ito nakitang wala ng buhay. Eksaktong nasa loob na siya ng kubo nang biglang umihip ang malakas na hangin. Bago ipinikit ng Obet ang mga mata upang damhin ang hangin na yon, namataan niya pa ang isang batong itim.
Naroon yun sa kung saan nila nakita ang bangkay ni Aling Tekla. Sobrang laki pala at itim pala nito, sabi ni Obed sa sarili habang minamasdan niyang dinadampot ang itim na bato. Binulsa niya iyon pagkatapos na hinugasan sa tabong may tubig na naroon sa lababo. Lumipas ang isang taon, ang pinakasikat na aswang ay napalitan ng isang magandang dayo. Ang kasikatan noon ni Aling Tekla ay napalitan ng mas kasikatan ni Aling Melinda. Ang pinagtataka lang ni Obed kung bakit kapag ganoon kaayos ang itsura, hindi pinagbibintangan na aswang. Kapag may nawala, may kapalit. O ayan, si Melinda. Saksakan ng ganda. Hindi na aswang yan. Hagikgikan ng mga chismosa. Muling napailing si Obed. Kada lalabas siya ng bahay nila para maglakad-lakad sa baryo, lagi na lang naroon ang mga chismosa sa lugar nila. Mga nag-uumpukan at buhay ng buhay ang pinag-uusapan. Ultimo ang mga namatay na ay hindi pinapalampas. Ano po ba yung inaalok niyong paninda, Aling Melinda? Nang makalapit si Obed sa pinag-uusapan ng mga kalugar, agad niyang tinanong ang magandang dayo. Nagtitinda si Melinda, buhat dumating ito sa kanila. Naglatag na ito ng mesa sa tapat ng tindahan. Bago sa panlasa ng mga taga-roon ng paninda ng babae. Eto, may baboy na tosino, manok na tosino, at ang pinakamasarap sa lahat, ang longganisa ko. Magiliw na sagot ni Aling Melinda. Malawak din ang ngiti nito. Napaupo naman si Obed sa mesa na naroon. Matapos niyang sabihin sa tendera na tosinong manok ang order niya, agad itong kumilos para isilbi ang in-order niya. Siya na may tahimik na inilibot ang tingin sa paligid. Sarap na sarap ang mga tao sa paninda ng bagong salta. Nakakapagtaka nga. Hindi na halos pinipili ng mga ito na magluto sa kanila at ginugusto na lang na kumain sa kainan ni Aling Melinda. Eto na ang order mo, iho. Masarapan ka sana. Tumikwas ang isang kilay ni Obed. May ganoon palang salita si Aling Melinda kapag binigay ang order. Grabe sa galing sa negosyo pala. May kasamang pambobola. Sinundot-sundot ni Obed ang karne na nasa plato niya. Gamit niya ang tinidor. Chinek niyang maigi kung ano ang pagkakaiba nun sa mga katulad na karne na nakain na ng mga kapitbahay at ng pamilya niya. Ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba. Nakakapagtaka lang na kabago-bago ng tindahan ni Aling Melinda. Grabe na kung tangkilikin ng mga tao. Kung malalaman ng nanay niya na nagsayang siya ng pera para sa karne na binili niya para i-check lang iyon. Siguradong magagalit yun sa kanya. Pero ano nga bang magagawa niya? Mantakin man niyang isipin, nakakapagtaka talaga ang galawan ng tindahan. Oh, ba't ka umorder kung hindi mo naman pala kakainin? Untag ni Aling Melinda kay Obed. Nakagulatan pa ni Obed na nasa tabi na niya ang may edad na babae. Kakainin ko naman. Nagdadasal lang talaga ako bago isubo ang pagkain. Palusot niya. Nagantanda pa siya at pumikit. Nang maramdaman niyang umalis na ang babae, tsaka idinilat niya ang mga mata. Nasa lubong niya pa ang matiim na titig ng magandang dayo. Bago niya ipinakita rito na diring-diri siya sa karne na tinatangkilik ng lahat. Sa pamamagitan ng ginawa niyang panguya na may halong pandidiri, tila sinasabi niya sa babae na mag-ingat ito. Aalamin niya ang sekreto nito. Hindi siya mapanghusga na tao pero sapat na mga kwento ng lola nila
noong nabubuhay pa ito para malaman niya kung sino ang tunay na aswang o hindi. Lalo pang tumaas ang hinala ni Obet kay Aling Melinda ng sumunod na mga araw. Ipinili mo ng mga paninda ni Aling Melinda yung dapat ay pambili na natin ng 1 linggo na nating pagkain. Diyos ko naman, Arturo. Ano ba ang pinakain sa'yo ng babaeng yun, ha? Gayuma, Lusing. Gayuma ang pinakain sa akin nun. At iiwan na kita kung hindi ka pa mananahimik. Galit na sigaw ni Mang Arturo sa asawa niyang si Aling Lusing. Tatay, huwag mo kaming iwan. Umiiyak na habol ng 4 na taong gulang na anak ng dalawa. Pinipigilan ito sa pag-alis ang tatay. Ngunit ang ama wala ng balak na magpaawat. Lalayas na talaga kahit alam nitong wala namang aasahan na magpapakain sa kanyang mag-ina. Kung hindi siya lang. Kinatwiran pa na sa kabilang bahay lang daw ito. Pumunta na lang daw ang anak doon kapag gusto. Sabay daw silang kakain palagi sa tindahan ni Aling Melinda. Kahit na magmakaawa ang asawa ay wala nang pakialam na pinagpaglang ni Mang Arturo ang kapit nito sa pantalon. Lahat ng yon ay nasilip ni Obet at ng kuya niyang si Abet. Naglalakad na sila pauwi nang marinig nilang nagtatalo sa bahay ng mga ito, ang mag-asawang Arturo at Lusing. Wala sana silang pakialam. Kaso nabanggit si Aling Melinda, kaya inaya ni Obet ang kuya niya na makinig. O diba, sinabi ko sa iyo, halos lahat ng mga tao dito kuya, yung si Aling Melinda at ang paninda niya ang rason kung bakit sila nag-aaway-away. Ani ni Obet sa kuya niya. Noong nakaraan lang kasi yung mga bata naman ang nag-aaway. Nagpapadaigan sa kinita mula sa pagbebenta ng bote at garapa. Nagkakalamangan dahil kakain pare-pareho sa tindahan ni Aling Melinda. Baka nagkataon lang. Sabi mo nga diba, kahit ikaw nasarapan sa paninda niya. Oo nga, kaso nga may gayuma. May kakaibang gayuma ang paninda ni Aling Melinda. Mariing sabi ni Obet kay Abet. Obet, bakit? Anong meron? Narinig kong binabanggit mo ang pangalan ko. Nanlaki ang mga mata ni Obet. Si Aling Melinda nga ang nalingunan nila at mukhang narinig pa yata ang sinabi niya. Pilo po, Aling Melinda. Saklolo ni Abet sa sandaling pananahimik ng kapatid. Nabanggit lang kasi nitong kapatid ko na kumain daw siya sa inyo nung nakaraan. Napakasarap daw. Ngumiti si Aling Melinda. Nako, salamat Obet ha. Umakbay ang babae kay Obet. Pinisil pa ang balikat niya. Nais yatang tumalo ng puso ng huli dahil sa labis na dagungdong dahil doon. Inimbita pa sila nito na magpunta sa karinderya para makakain daw ng masarap. Sa ganda nun, pinag-iisipan mo ng masama. Ang sexy pa nga. Malokong wika ni Abet. Nakasunod ang mga mata nito kay Aling Melinda. Ikaw ang may problema kung pag-iisipan mo ng kung ano-ano yung tao, Obet. Nagkataon na nag-away-away ang lahat dahil masarap nga kasi siya, yung paninda niya. Iwan ko sa'yo kuya. May edad na yung tao, nagagandahan ka pa rin. Sige, magpagayuma ka rin sa kanya kung gusto mo. Naiinis na tinalikuran na lang niya ang nakakatandang kapatid. Ang paggayuma ni Abet ay hindi inaasahan ni Obet na mangyayari. Isang araw, habang himbing ang tulog niya ng hapon na yon, nagising siya sa pagtatatalak ng nanay niya. Nagkagayuma ka na rin ang babaeng yun, Abet. Kahit hindi mo pa aminin, hindi ka naman dating kumukuha ng pera sa bulsa ng pantalon ng itay mo.
Nay, ano bang sinasabi niyo? Bakit ako lang ang pinagbebintangan mo? Ako lang ba ang anak mo? Nangangatwira na sabi ni Abit sa nanay nila. Sumasagot ka pa ngayon. Ayan ang napala mo sa kakakain sa karinderya ni Melinda. Wala ka ng modo. Galit na sigaw ulit ng nanay nila. Ewan ko sa iyo, Nay. Bahala na nga kayo dyan. Napapikit sa labis na gulat si Obet nang marinig niya ang pagbalibag ng kuya niya sa pintuan nila. Kaagad na naganap si Obet ng maaring isama sa plano niya. Hindi pwedeng manatili na ganoon ang mangyayari sa lahat ng bahay sa kanilang baryo. Ang dapat na puksain ay si Aling Melinda dahil sa gayuman ng paninda nito. Marami ang pamilya ang nagkawatak-watak. Nagkaroon na nga ng reklamo sa barangay nila ang pangyayari. Pero hindi naman inintindi ni Kapitan dahil imposible raw ang sinasabi ng lahat. Tulad ng kuya niya, sinabi ni Kap na baka nagkataon lang. Palibhasa, pati ito ay kumakain kay Aling Melinda. Sige, mamayang gabi, planuhin na natin. Sang-ayon kay Obet ng kaibigan niyang si Pakito. Sigurado yan ha. Hintayin kita sa puno ng kalamansi na nasa ituktok ng bundok. Tatakas lang ako sa amin kaya kailangan mo kong siputin. Oo nga, Obet. Sigurado. Nagtaas pa nga ng isang palad si Pakito. Tanda na handa ito sa plano nila. Plano nilang kumuha ng kalamansi sa puno sa ituktok ng bundok. Ayon kasi sa mga matatandang nag-uusap na naringgan ni Obet, malalaman lang daw kung may kakaiba sa luto ni Aling Melinda kung mapapatakan ng kalamansi. Ang puno ng kalamansi na nasa ituktok ng bundok ay pinaniniwalaan na mas malaki at titik kung ito'y pupuntahan sa gabi o di kaya ay pipitasin ng hating gabi. Walang masama kung susubukan nila. Sa ordinaryong mga mata kasi ay isang normal na putahe lang talaga ang mga prosesong pagkain ni Aling Melinda. Narating naman nila kaagad ang puno ng kalamansi. Noong una, normal ang laki noon sa mga mata ni Obet at Pakito. Pero nang ibulsa na nila, pareho pa silang namangha at parang lumaki iyon. Tinesteng pa nila pero nang ilabas ulit nila mula sa kanilang bulsa, karaniwan na lang ang laki nito. Nagkatawanan na lang ang magkaibigan habang binabaybay ang daan papunta sa bahay ni Aling Melinda. Nakahanda sila ng gabing iyon. May dala silang patalim at banal na tubig na hiningi nila sa pari ng kanilang kapilya. Hindi pa alam ni Obet kung ano ang mangyayari o makikita nila ng gabing iyon. Pero malalim na lang siyang bumuntong hininga bago nagdasal na sana'y matapos na roon ang sigalot na nararanasan ng mga kababaryo nilang nagayuma. Dito, Obet. Dito daw yung lugar kung saan nagsisilbing factory ni Aling Melinda. Tinanguan ni Obet si Pakito. Tsaka sila marahan na naglakad. Naganap sila ng maaaring masilipan o mapasukan. Sa pagdaan nga ng mga araw, dahil sa mabilis na pag-usbong ng tindahan ni Aling Melinda, kumuha na rin ito ng mga tauhan. Meron silang kababaryo. Meron din na taga-kalapit baryo. Ang matindi, may iilan na inuubos din ang sahod nila sa pagkain ng paninda ni Aling Melinda. Literal na gayuma nga. Kung anong klaseng gayuma yon, naway malutas nila ni Pakito. Sakto, ganitong oras pala sila nagtitimpla ng paninda, Obet. Sabi sa kanya ni Pakito. Nauna na kasi itong sumilip sa kaperanggot na butas. Nang si Obet naman ang sumilip, mabilis niyang iginala ang mga mata sa paligid. Nakita niya nga ang 3 tao na nasa mesa. Nagre-repack ang mga ito ng longganisa at tosino. Nasa batya ang mga binabalot. Mula sa kinaroroonan nila Obet, kitang-kita niya kung gaano kapula ang tosino.
Kailangan nating makapasok dyan para mapatakan natin ng kalamansi ang binabalot nila, sabi ni Obet kay Pakito. Mamaya na siguro kapag tumayo ng isa sa tatlo niyan. Kapag may tumayo, madali na sa atin ang pumuslit ng di napapansin, sagot ni Pakito. Sumang-ayon si Obet. Mukha rin kasing tutok na tutok ang tatlong sa ginagawa ng pagbabalot. Naghintay pa sila ng ilang minuto sa maaaring maganap. Maya-maya pa, pumasok na sa loob ng silid si Aling Melinda. Sinipat-sipat nito ang mga trabador. Dahil abala ang mga tauhan, hindi nila nakita kung anong nilagay ni Aling Melinda sa mga karne. Gayuma, iyon ang gayuma. Hindi napigilan na may bulalas ni Obet. Sinaway siya ni Pakito. Huwag daw siyang maingay. Natamima rin sila pareho dahil tila may kung anong mabangis na hayop silang narinig na nagmumula sa paligid. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ng magkaibigan. Hindi hayop ang tumambad at pinanggalingan ng mabangis na tunog, kundi sa tao. Mga tao yon. Sa pilitan na pumasok ang mga taong parang wala na sa mga sarili. Nanlilisik ang mga mata, naglalaway, at nag-uutos na bigyan sila ng tosino o di kaya ay longganisa. Zombie na yata sila. Namamanghang sabi ni Pakito. Mga aswang, Pakito. Aswang na ang mga tao. Mukhang kung magpapatuloy sila sa pagkain ng paninda ni Aling Melinda, ganyan na ang mangyayari sa kanila. Busit, Obet, yung kuya mo. Isa na sa mga aswang. Tama si Pakito. Isa na nga si Abet sa mga aswang na naroon. Isa na ang kuya niya sa animoy hayop na sinisinyasan ni Aling Melinda na parang aso. Pinapakalma nito ang mga tao na naging aswang na yata dahil sa mga itsura. Ang nakakapagtaka, sumusunod naman ang mga ito kay Aling Melinda. Gayon din ang mga trabahante. Malinaw na nagagayuma ang mga tao. Hindi na kinaya ni Obet ang mga pangyayari. Umalis siya mula sa pinagkukublihan. Kahit inawat na siya at hinabol ni Pakito, hindi siya nagpatinag. Kailangan niyang mapatakan ng kalamansi ang produkto ni Aling Melinda at nang malaman ng lahat na isa itong aswang o baka magandang barang na may kaalaman sa panggagayuma. Tawagin mo si Kapitan Pakito. Kailangan niyang malaman ang tungkol dito. Mariing utos ni Obet sa kaibigan. Nagpakita ng kilos na hindi magpapaawat, kaya siguro umiling na lang ito at binitawan na siya. Nagsabi pa sa kanya na susundin ang utos niya at mag-ingat siya. Isang tango lang ang sinagot ni Obet bago siya tiimbagang na nagpatuloy na sa loob ng silid, kung saan ang lahat ng kasama ni Aling Melinda ay nahipnotismo dahil sa gayuma na sangkap ng produkto nito. Sinasabi ko na nga ba, lahat ng tao dito, ginagayuma mo. Nagkunwari na nagulat si Aling Melinda nang mabungaran ito ni Obet. Ah, nagayuma. Hindi ba't ikaw din naman ay kumain ng paninda ko? O bakit parang hindi ka naman katulad nila, Obet? Siguro, depende sa dami ng nakain ng epekto. Siguro, hindi ka sigurado. Wika ni Aling Melinda. Ang lahat ng tao dito ay panay siguro lang. Pati ba naman ikaw, Obet? Anong hugot mo? Kinakausap ni Obet ang pinaniniwalaan niyang tunay na aswang dahil may pamusong sabi-sabi na ang kalamansi daw kapag pinatak sa isang hinihinala ang sangkap o putahe. Saglit lamang ang bisa. Kailangan na makita nila kapitan ang pagbabago ng mga paninda ni Aling Melinda para maniwala mga ito na aswang ang babae. Oh God,
Nanay ko lang naman ang babaeng pinagkaisahan ng baryong to. Kumunot ang noo ni Obet. Anong pinagsasabi mo? Nanay ko si Aling Tekla. Taas ang noo na sambit ni Aling Melinda. Nalaman ko kung paanong nandiri ang mga tao rito sa nanay ko. Kaya nararapat lang sa mga taga-baryo ninyo ang magkaganyan. Nagkaroon ng maayos na burol ang nanay mo. Kung may nandiri man sa kanya, may iilan naman na hindi naniwala na siya ay isang aswang. Kanya-kanya ng utak at panghusga ang mga tao. Itigil mo na rin tong ginagawa mo kung ayaw mong ikaw ang paratangan ng lahat na isang tunay na aswang. Pagkasabi no ni Obet, sumingasing sa galit si Aling Melinda. At sa mismong harapan niya, bigla itong nagbagong ng anyo. Mula sa napakagandang babae, nagkaroon ito ng mahaba at malagkit na buhok. Naglalaway rin ang bibig. Nagsipaghaba ang mga kuko at mabangis na sumingasing. Nang tuluyan ng magpalit ng anyo. Marahas na napalunok si Obet. Nakita din niyang parang nahipan lang ng hangin na nagsibalik sa wisyo ang mga taong nagayuma ni Aling Melinda. Gulat na gulat pa nga ang Kuya Abit niya nang makita siya na nasa harapan ng isang mabangis na nilalang. Isang alulong ang pinakawala ng aswang ni si Aling Melinda. Ani may sinasabi na mamamatay na silang lahat at walang ititira ito kila Obet. Ngunit bago pa magkalapit ang aswang, nagtulong-tulong ang lahat para matrap nila ito sa mahabang mesa kung saan naroon ang mga produkto nito. Kung mayroon kang dapat na parusahan, sarili mo yon. Ikaw ang nagpabaya sa nanay mo, kaya siya namatay ng nag-iisa. Iyaw ni Obet sa halimaw. Nagsipagsang-ayon ang mga tao. Nagtulong-tulong din ang mga ito na pukulin ng aswang. Mayroon din na tumakas sa takot na mapahamak o baka humingi din ng tulong. Pero si Obet, buong loob niya na talunin ang salot na ng gayuma sa mga kabaryo. Mabait ang nanay mo, kahit pinagbibintangan siya na isang aswang. Hindi niya nagawang manakit ng tao. Ikaw ang tunay na aswang. Pagkasambit nun, kinuha ni Obet ang isang malaking kalamansi na nasa bulsa niya at iwinisik iyon sa produkto ni Aling Melinda. Gaya sa inaasahan, nakita nilang tunay na itsura ng mga produkto. Sindak ang lahat sa nakitang pagbabago nun. Ang mga matataba at itim na uod na lumalabas sa bangkay ni Aling Tekla noon. Naroon kasama ng mga pera-perasong daliri ng tao, mata, at kung ano-ano pang parte at lamang loob. Aswang ka! Binalak mo pa kaming maging biktima! Sigaw nung isang tao. Dumating na sila kapitan, may dala silang sulo. Dahil sa apoy ng sulo, nagwala si Aling Melinda. Tumalon at hinagip ng matulis na mga kuko ang kung sino man na abutin niyon. Umiwas ang kakayanin na umiwas. Mamamatay ang hindi pinalad na makaiwas sa kamay ng aswang. Sa gitna ng kaguluhan, naalala ni Obet ang itim na bato na napulot niya noon sa kubo ni Aling Tekla. Hindi man niya alam kung ano ang magiging kapalaran kapag sinubo niya iyon, ay ginawa niya pa rin. At pagkalunok niya, naging isa rin siyang mabangis na aswang. Nakawangis ng itsura ni Aling Melinda sa kasalukuyan. Aswang laban sa aswang. Galit na galit si Aling Melinda sa ginawa niya. Tila sinasabi sa kilos nito at pagdamba sa kanya na isang kalapastanganan ang paglunok niya sa itim na bato ng nanay nito. Parang nanonood naman ng pelikula ang mga tao roon. Hinayaan na maglaban sina Obet at Aling Melinda. Nagpagulong-gulong ang dalawang aswang. Parehong sumingasing at may pinaglalaban. Parehong nakakadiri ang itsura at nakakasulasok ang mga amoy. Hindi alam ni Obet kung makakaligtas pa ba siya sa napipintong kamatayan.
o kung magbabalik pa ba siya sa tunay niyang anyo. Pero nangako siya sa sarili na gagawin niya ang lahat para mapuksa ang nasabing aswang. Kaya ang bawat hagupit ng buhok at mga kuko ni Aling Melinda ay tinumbasan niya. Napuno ng pagsingasing ang lugar kung saan sila nagtutunggali ng aswang na nanggayuma sa mga kabaryo niya. Umuungol sa sakit si Aling Melinda sa tuwing nadadaplisan niya at gayon din si Obed. Halata sa mga kilos nila na wala sa kanila ang nais na magpatalo. Pero para kay Obed, nandoon na rin lang siya at napahiram ng pagiging aswang. Matira na lang ang matibay sa kanila ni Aling Melinda. Ito ang klase ng aswang na hindi dapat pamarisan at hindi nararapat na mabuhay. Obed, anak, mag-iingat ka. Tama na yan. Natigilan sina Obed at Aling Melinda. Sabay din nilang nilingon ang umiiyak na nanay ni na Obed at Abed. Sa gulat ni Obed at lahat ng mga tao na naroon, nagbalik sa normal na anyo si Aling Melinda at biglang niyapo si Obed. Nay, patawad. Patawarin mo ko kung ninais kong iwan kayo. Patawad kung mali ang naisip kong pagpapakita ng pagmamahal. Humahagolgol na sabi ni Aling Melinda sa aswang na anyo ni Obed. Si Aling Melinda pala ay hindi ni minsan na dinalaw ang nanay niyang si Aling Tekla dahil sa pagiging aswang nito. Sinumpa niya ang sariling ina sa pagbuo nito sa kanya, gayong alam ng isa itong aswang. Nalaman ni Aling Melinda na kaya pala siya nabuo at kaya naging aswang si Aling Tekla dahil ginahasa at hinawaan ito ng isang aswang din. Ginanti niya ang ina. Kinuha niya ang negosyo ng tatay niyang aswang at saka niya ito pinatay. Nang balikan niya si Aling Tekla para humingi ng tawad dito, wala na ito. Patay na pala at nalaman niya rin ang pangungutya na sinapit ng ina mula sa mga taga-baryo. Sa huli, pinili na ng lahat na palayain ang tunay na aswang na si Aling Melinda. Katulad ng tao, nagkakamali rin sila at nagiging aswang dahil sa sirkumstansya na nagpipilit sa kanila na magbagong anyo. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagsilbing aral sa baryo ang naganap. Hindi na sila nag-uumpukan sa isang sulok para mapag-usapan ang buhay ng may buhay. At wala nang nanghusga sa kapwa. Ngunit alam nilang habang buhay na mananatili sa kanila ang mga naganap. Mananatili sa kanila ang mga katanungan na bakit nawala ang puno ng kalamansi na pinagpitasan ni na Obed at Pakito? Kaninong mga parte at lamang loob ng tao ang sinahog ni Aling Melinda sa produkto nito? Kung walang matapang na Obed, magiging baryo ba sila ng aswang? At higit sa lahat, paano matatanggal ni Obed ang itim na bato na kanyang nilunok? Sinabi kasi ni Aling Melinda na wala itong alam sa ganoon. Ang pagkakaalam nga daw nito, hindi ka magiging aswang kung walang nagpalunok sa iyo ng itim na bato. Ang mga katanungan na yon ay hindi ko may sasagot. Bahala kayo kung ano ang nasa inyong palagay. O sa mga nakakaalam dyan, baka may ideya ka. Comment ka naman para ma-heart ko na yan. Alright. Huwag kalimutan magkape. 13 taon na rin pala ang nakalipas mula noong magpakamatay ang aking ina. Ngunit hindi pa rin sapat ang tagal na ito upang mawala ang kirot sa aking dibdib. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Sa murang edad at kamusmusan, nasaksihan ko ang pagkamatay ni inay. 6 na taon ako nang mangyari ito at kulang na kulang pa sa muwang upang maunawaan ang senaryong pilit na ipinapalunok sa akin ng mundo.
Bago ako natulog noon ay naririnig ko ang aking mga magulang na nagtatalo sa kung anong bagay. Wala na akong naalala pa sa mga salitang narinig ko noon kundi ang katagang, "Maghiwalay na tayo!" Mula iyon sa aking ama. Agad akong nagtalokbong ng kumot. Hindi dahil sa kung anong dahilan. Ginawa ko ito upang mabawasan ang ingay. Kinabukasan, ako'y naalimpungatan bigla dahil sa sinag ng araw na pumapasok mula sa bintana ng aking kwarto. Pupungas-pungas akong bumangon. Kaagad akong nagtungo sa banyo upang bawasan ang laman ng aking pantok. Matapos nito'y dumiretso ako sa kwarto ng aking ina upang maglambing at gisingin na ito. Sa aking pagpasok, bumungad sa akin ang mga medisinang nagkalat sa lapag habang mahimbing naman ang pagkakatulog ng aking ina. Patakbo akong lumapit at kaagad na dumamba sa dibdib nito. Subalit aking napansin ang pagbula ng kanyang bibig. Dahil sa murang edad ay hindi ko lubos maunawaan ang aking nakikita. Ang alam ko lang, malalim ang tulog ni inay. Makailang beses ko pa itong sinubukang gisingin, subalit gaya ng mga nauna kong paggising, hindi man lang ito kumikibo. Dahil hindi pa rin ito gumigising, napagpasyan kong bumaba na muna para maghanap na rin ng makakain at makapaglaro. Umakyat ako sa lamesa at kinuha ang tinapay at tubig. Matapos kong kumain ay nag-umpisa na akong maglaro. Nung ako'y manawa na sa paglalaro, muli akong umakyat sa kwarto ni inay. Ganoon pa rin ang dinatnan ko. Nilapitan ko ang aking ina upang subukang muling gisingin ito. Subalit bigo na naman ako sa bagay na iyon. Dahil hindi ko na maunawaan ang mga nangyayari, bumugso ang luha sa aking mga mata habang malakas na niyuyugyug si inay. Napukaw muli ang atensyon ko sa mga medisinang nagkalat. Umupo ako sa sahig at dumampot ng isa. Naalala kong nilulunok ito ni inay tuwing siya ay may sakit. Dahil sa kuryosidad marahan kong sinubo at nilunok. Dinampot muli at nilunok. Sa pangatlong pagkakataon, sinubukan kong nguyain. Dahilan para makaramdam ako ng pait. Agad akong nahilo at bumagsak. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang ako sa ospital at bumungad sa akin si itay. Humihingi ito ng tawad. Bagay na hindi ko maunawaan kung bakit niya ginagawa. Tumagal ako sa ospital ng halos 4 na araw. Nung ako'y makalabas na sa ospital, umuwi na kami ni itay at nakita kong maraming tao at may kabaong sa loob ng aming tahanan. Marahan akong lumapit sa kabaong at sa aking pagdungaw, nakita kong natutulog si inay. Ganon pa rin, gaya ng pagtulog niya nung araw bago ako magising sa ospital. Tinanong ko si itay kung hindi pa ba gumigising si inay. Tumango lamang ito habang walang emosyong makikita sa kanyang muka. Ilang araw pa ang lumipas at inilibing na si inay. Ang daming tanong at bakit ang naglalaro sa isip ko. Mga tanong at bakit na hindi maarok ng aking sarili. Matapos nito ay umalis na si itay at iniwan ako sa aking lola. Hindi na ako kayang alagaan ni itay dahil napariwara ito sa alak at bisyo dahil sa nangyari. Sinisisi niya ang sarili niya. Mula noon ay palagi kong napapanaginipan ang mga nangyari. Bangungot kumbaga. Ngayong may sapat na akong isip at kamalayan, nauunawaan ko na ang lahat. Ayaw ko na ring magtanong at mapag-usapan pa ang mga bagay na iyon.
Kung tatanungin niyo ako patungkol sa aking ama, nagpakamatay din siya makalipas ang 1 taong pagkamatay ni nanay. Wakas.